Hey guys, welcome back sa isa na namang video. So for today, nasa part 3 na tayo ng Programming Fundamentals. Ang pag-aaralan natin ngayon is yung tungkol sa algorithm and flowcharts. So, ano nga ba yung algorithm ulit? So, pinag-aralan na natin to from the last episode kasi connected to sa episode natin ngayon, which is yung algorithm and pseudocode. So, pseudocodes yung last time. Ngayon, flowchart naman. So, kung hindi nyo pa napapanood yun, better watch it first bago tayo dumako dito. Kasi yung babasihan natin ng mga tanong is galing doon sa last episode. So, para mas maintindihan nyo, ay mas better na panoorin nyo yan. And it is also a programming fundamental. So, kailangan nyo ding matutunan yun. Okay? So, good. So, ngayon, papasadahan natin saglit yung pinag-aralan natin sa algorithm. So, naalala nyo pa ba kung ano yung algorithm? Specifically, programming algorithm. So, ito yung ating description from the last episode. A programming algorithm is the set of instructions or rules to be followed by a computer program, which should contain an input, process, and an output. So, pinag-aralan uli natin yan, yung IPO model, input, process, output model. So, ano ulit yung input? Yung pinasok na data dun sa program natin. Ano yung process? Yung gagawin dun sa data na pinasok dun. Ano yung output? Yung result nung process or yung huling-huling sagot na nga. So, for more practical application, di ba, kunwari, mag-a-add tayo ng dalawang number. Ano yung input? Yung dalawang numbers. Ano yung process? Yung pag-a-add nung dalawang numbers. Ano yung output? Yung result nung pag-a-add nung dalawang numbers. So, yung sum, yun yung output. Okay? So, gets nyo na ba input, process, output? Good. So, kung hindi nyo pa nagagets yun, balikan nyo sa previous episode. So, depending on the problem to be solved ka. Kunwari, kailangan nyo na average. So, iba yung output nun, iba yung process nun. Or kailangan nyo makuha yung hypotenuse. Iba yung process nun, iba yung output nun. Iba din yung input nun. Okay? So, good. So, meron pa tayong pinag-aralan kahapon na sobrang importante sa programming. So, ano yung element na yun na sobrang importante sa programming? Naalala nyo pa ba? Variables. So, tama kayo, variables. So, kung naalala nyo pa kung ano yung variables sa math, it is a letter that can represent any number. So, any number. Sa math yun. But, sa programming, it is a letter or a word. So, pwede ng word. That serve as a temporary storage that can represent any value. So, dito sa math, any number lang and letter lang yung pwede nyong gamitin. Dito sa programming, letter or word na and any value na yung pwede nyong i-store. Dito, any number lang. Dito, any value na. So, depende yan kung gusto nyo text yung ilagay dun sa variable. So, yun yung pinagkaiba ng variable in math and variables in programming. Okay, good. Now, so, naalala nyo pa ba yung paggawa ng algorithm? So, pinakita din namin sa inyo yun from the last episode. So, ito yung programming problem natin from the last episode nga and ginawa natin yun na algorithm. So, ano ulit yung algorithm? It is an English form lang. English form lang. Wala siyang pattern na sinusundan. Basta makuha niyo yung output na kailangan nyo. So again, nakalagay dito, create a program that will display the sum of two numbers inputted by the user. So ano yung unang-una natin gagawin doon? Again, we need to declare 3 variables, 2 for the addends and 1 for the sum. So again, yung output is also a variable, hindi lang yung input, okay? Good. Then next, ang gagawin natin, papa-input natin sa user yung addends, then mag-a-add na sila. So, perform the addition between the addends and assign it to the sum. So, ito yung process. So, ito yung input, ito yung process, and then yung output is yung display the sum. So, ganun lang kadaling gumawa ng algorithm. English form lang siya and by sequence. So, kung ano yung gagawin nyo sa program nyo. Okay, ngayon, dumako na tayo sa bago nating pag-aaralan, which is yung flowchart. So, ang flowchart, di ba last time, yung pseudocode, it is a false programming language or false codes kung tinatawag kasi mukha siyang programming language pero hindi talaga siya programming language. Ngayon, ang flowchart, it is a method that allows a programmer to represent the algorithm in a diagram or an illustration. So, from the word chart naman, so alam niyo naman yung mga pie chart, gano'n, yung mga graphs. So, ibig sabihin, illustration siya, flowchart. Illustration or a diagram. So, flowchart represents the sequence of a programming algorithm by using standard graphic symbols that will represent the input, process, and the output. So, meron tayo iba't ibang shape dyan na pag-aaralan natin maya-mayang konti na magre-represent nga sa input, process, and sa ating output. So, mamaya din i-demo namin sa inyo kung paano gumawa ng isang flowchart. So,
let's continue on. So, alam niyo na yung flowchart. Magdo-drawing tayo ng mga shape. Tapos, dun sa loob ng shape na yon merong mga value doon, which is magre-represent dun sa algorithm natin. So, mas papadaliin natin at mas madaling maintindihan yung flow ng program natin gagawin. Okay? So, ito yung basic symbols niya. So, these symbols are the ones often used to create a diagram that represents an algorithm that a computer program must follow. So, ito yung madalas na ginagamit. But, marami pa yan. So, pag-aralan nyo na lang iba kasi pagka tinuro ko lahat yan, maubos yung oras natin. Baka mababa tayo ng 2 hours. So, ito lang muna. So, ito naman yung madalas ginagamit. And lalo na kung nasa school kayo, ito lang yung madalas gagamitin nyo. Yung first is yung ellipse, which represents the start and the end of a flowchart. So, pagkasimula nung flowchart nyo, laging may ellipse doon, then may start. Then naman yung hexagon, it is for preparation. So, pagka magde-declare kayo ng variables, ganoon. So, dun yun sa hexagon. So, preparation. Sa rectangle naman, dun yung mga process. So, kunwari, mag-add kayo ng dalawang numbers, sa rectangle nyo gagawin yun. Or magdi-divide kayo, or kung ano mang process yung gagawin nyo. Ngayon, yung parallelogram naman na tinatawag, it is for input or an output. So, pagka, kunwari, gagamitin nyo yung dalawang number, or yung dalawang variable na ginawa nyo sa preparation, lalagay nyo doon, input A, input B. So, ibig sabihin nun, gagamitin nyo yung A and B. Tsaka pa lang kayo magpa-process. Okay? So, wag nyo kakalimutan na dapat may input muna bago makapag-process. Okay? Then, lastly naman, meron pa tayong output, diba? So, pagka naman magdi-display na tayo ng isang bagay, so, output yung gagamitin natin. So, parallelogram din. So, i-indicate nyo na lang kung input or output. Okay? And then, yung sa diamond naman, this is for decision. So, sinabi ko nga from the last episode, meron tayong mga program na meron dalawang possibilities. So, kunwari nga, even or odd number. So, pagka even yung number, dapat i-display niya even. Pagka odd yung number, dapat i-display niya odd. So, gagamit tayo ng decision doon, which is mamaya i-explain namin sa inyo kung paano yung ginagawa doon. So, let's go na sa ating practical application. So, pumunta kayo sa Google Chrome nyo. And then, i-open nyo, pumunta kayo sa draw.io na website. So, eto, draw.io. Ngayon, pagka kasi nireload nyo yan, wait lang. So, ayan, pagka nag-start tayo nyo, may lalabas na ganyan. So, mag-create lang kayo ng new diagram. Blank diagram lang, then create. So, okay. Ngayon, nandito na lahat ng mga kailangan natin para sa isang flowchart. So, para lang makapag-practice tayo, guys. So, ang gagamitin natin ngayon is yung last na tanong natin. So, tingnan uli natin. So, ito yung last na tanong natin. And ito yung pseudocode niya. Ngayon, ita-transfer natin yan. Gagawin natin flowchart, guys. So, create a program that will display the sum of two numbers inputted by the user. So, wag nyo kakalimutan yung basic symbols na yan. So, gagamitin natin yan. So, ano yung una-una natin gagamitin? Ellipse, para sa start. So, pindutin nyo lang ellipse dito. As you can see, may ellipse tayo dito. Then, click. So, kahit saan nyo naman ilagay yan, gigitna ko lang. Then, double click nyo, sulatan nyo ng start. So, ibig sabihin, start ng flowchart natin. Dito magsisimula. Ngayon, may tinatawag tayong flow line. So, hindi ko na nailagay doon. So, flow line. So, yan yung line na ganyan, straight. So, ngayon, dapat nakakonect yan sa mga iba nating symbol. So, ano yung next na gagawin natin? Diba, magde-declare tayo ng variables. So, as you can see here, let num1 is equals to 0. So, again, yung let, ibig sabihin yan, nagde-declare tayo ng variables. But iba yung gagawin natin sa flowcharts. So, ano yung gagamitin natin ditong symbols? So, mga bata, ano yung gagamitin natin symbol pang declare? Yung hexagon, of course. Galing nyo! So, yung hexagon for preparation. So, sinabi ko nga kanina, dito tayo mag-declare ng variable. So, hanapin natin hexagon dito. So, ayan. Hexagon. Ngayon, ida-drag ko lang dito sa ilalim niya. Then, i-connect natin yung arrow dun kay hexagon. Wow! So, ibig sabihin yan, pagka-start, pumunta tayo dito. Ngayon, double-click nyo, i-declare natin ngayon lahat ng variables dyan. So, here, ang ginamit natin variables, num1, num2, and sum. So, hindi na natin kailangan lagay na let num1 is equals to 0. Ang lalagay na lang natin is yung variable name diretso. So, num1 is equals to 0. Then, ngayon guys, meron tayong pang separate na tinatawag na semicolon. So, practicein nyo na yan. So, depende naman yun sa prof nyo or sa nagtuturo sa inyo kung ano yung gusto nilang convention. But, ito yung standard convention ng paggawa ng flowchart. So, practicein nyo na yan. num1, then, ang next nating need is num2 is equals to 0. Then, lastly is yung sum is equals to 0. So, kompleto na ba? So, sorry kung hindi nyo nakikita yan. Sinum in ko na.
So, ayan, meron na tayong num1, num2, and sum. So, pagkatapos ng pagde-declare natin, ano yung ginawa natin sa pseudocode, in-input natin. So, ano yung gagamitin natin dito pang input? So, mga bata, ano yung gagamitin nating shape? Parallelogram. So, as you can see naman, nakalagay input or output. So, parallelogram yung gagamitin natin for an input. So, ano yung i-input natin dun sa mga symbols natin or sa mga variables natin para ma-add natin? So, ano yung gagamitin natin diyang input? Of course, yung num1 and yung num2 kasi yun yung dalawa nating pag-a-addin. Yun yung input natin. Good. So, hanapin natin ngayon yung parallelogram. So, nasa flowcharts ata. So, ayan. Data ang tawag dito. Basta, parallelogram tawag dyan. Okay? So, ayan. So, ngayon, i-connect uli natin yung arrow pababa sa kanya. So, lagi nyo, huwag nyo kakalimutan na dapat nakakonect. So, hindi siya diretso. Ayan. So, ayan na. Meron na tayong data or input. So, pagka maglalagay kayo dito, double click. So, ayaw nyo masulatan. Hanapin nga natin yung, eto pala yung parallelogram. I'm so sorry. So, hahanapin natin ngayon yung parallelogram dito sa ating gilid. So, as you can see, ito yung parallelogram. Drag nyo lang dyan. Then, itapat nyo. Okay. Ngayon, ano yung i-input natin ulit? Yung num1 and yung num2 kasi yun yung pag-a-addin natin. So, ngayon, i-connect natin tong line pababa. So, ito na yung input natin. So, paano natin gagawin to? So, ang dapat natin i-indicate, pagka dinouble click natin dyan, ang itatype natin dyan, dapat i-indicate natin na input yan. Kasi pareho sila nung input and output. So, para hindi malito, input, lalagyan nyo ng input or output. Ngayon, paano tayo magta-type dyan ng variable? So, itatype lang natin yung variable na mga i-input natin. Then, isa-separate natin with a comma. Okay? So, then, num2. So, ayan. So, input num1 and num2. So, ibig sabihin niyan, pwede na natin gamitin yung num1 and num2. Ano yung susunod natin gagawin, mga bata? So, ang ginawa natin dito sa pseudocode natin, pinag-add na natin sila. So, sum is equals to num1 plus num2. So, ano yung tawag dyan? Di ba dito tawag input? Ano tawag dito? Process. So, ano yung ginagamit natin for process? So, mga bata, ano yung gagamitin nating symbol for process? Wow, galing nyo. Rectangle, tama. So, dyan natin ilalagay yung process. So, every time na meron tayong gagawing operation, sa process natin ilalagay yan. Every time na may gagamitin tayong variable, i-input muna natin bago natin gamitin. Okay? So, good. So, rectangle ang gagamitin natin. Itapat natin. Then, i-drag natin ulit papunta kay rectangle. So, ngayon, nabubuo na ang ating flowchart. So, hindi siya gitna. Nakakainis yan. Oh my goodness. Ayaw niyang gumitna. Wait lang mga guys. Technical difficulties. Ayan. So, ngayon, nasa gitna na siya. So, ano na yung gagawin natin? Di ba i-process natin? So, get the sum of two numbers. So, eto na ngayon. Again, mag-recap muna tayo. So, ellipse with the start. Preparation. So, dineclare natin lahat ng variables. Then, input, parallelogram. In-input natin yung dalawang i-add natin, which is yung num1 and num2. Ngayon, ipaprocess na natin siya. So, pag-a-add na natin siya. So, same lang dun sa pseudocode natin. Sum is equals to num1 plus num2. So, ayan na yung process natin. Ngayon, na i-process na natin, ano na yung huling-huling gagawin natin, guys? Ano na yung huling-huling gagawin natin? So, nakita nyo dito, ano na yung ginawa natin nung huli? Output sum. So, yun na yung nilagay. Output sum. So, ano tawag dyan? Di ba dito? Input. Dito, process. So, ano na yung tawag dito sa huli? Output, di ba? So, output. So, mga bata, ano yung gagamitin nating symbol? Nakikita nyo ba ang symbol para sa output? Wow, ang galing nyo. Nakita nyo nga. So, parallelogram, guys. So, parallelogram uli yung gagamitin natin. Again, input and output is the same. So, kaya kailangan nyo i-indicate kung input or output yon para hindi kayo malito. So, gagamit uli tayo ng parallelogram. So, i-drag uli natin dito para cool. So, itapat natin sa gitna para hindi nakakainis. Ngayon, yung flow line, dadrag uli natin dito. So, hindi na naman gitna. Goodness. Gitna ko lang. Ayan. So, ngayon, ano na gagawin natin? I-output natin yung, ano yung output natin? Yung sum, syempre. Yun yung result natin. So, pagka mali kayo ng in-output, mali kayo, malamang. So, again, guys, pagka nag-declare kayo ng variables, be consistent. Kung num1, num2 ginamit nyo dito,
num1, num2 din gagamitin nyo sa input, sa process, and sa output. So, as you can see guys, meron din tayong case sensitive din to. So, kung maliit yung letter N nyo, then malaki yung letter O nyo, dapat ganun din, be consistent sa variable names. Sanayin nyo na yon, okay? So, good. So, ngayon, na-output na natin yung sum. Tapos na ba yan? Tapos na ba yung flowchart natin? Buo na ba yung flowchart na yan? Hindi pa tapos yung flowchart na yan, guys. Bakit? So, alam nyo ba? Bigyan ko ng candy yung makakaalam. Joke lang. So, kasi nga guys, hindi pa tapos yan. Kasi meron tayong tinatawag na ellipse ulit, which is yung end. So, dapat i-indicate natin kung tapos na yung flowchart natin. Okay? So, we need another ellipse. So, mag-drag tayo ng ellipse dito sa ilalim at igitna uli natin. Then, i-type lang natin end. So, guys, again, make sure na may flow line yan. So, it is recommended na pababa lagi yung flowchart, hindi pa tagilid, hindi pa pakaliwa, laging pababa. So as you can see guys, tapos na ang ating flowchart. So ano yung mas mahaba? Etong flowchart na to or yung pseudocode na pinagsusulat pa dito? So mas mahaba tong pseudocode, but meron nga lang drawing to, but mas clear siyang pakinggan. Mas clear siyang intindihin. So as you can see, let's recap. So ano yung ellipse? Start or end. So, nag-start na yung program natin. So, may flow line. Dumaan dito. Then, nag-prepare tayo. So, ano yung kailangan natin gawin? Mag-add tayo ng dalawang numbers and display yung sum. So, ano yung kailangan? 2 addends and 1 for the sum. So, ngayon, nag-declare tayo ng tatlong variables. So, 2 for the addends nga. So, num1 is equals to 0, which is kaya equals to 0 kasi wala pa siyang value. Then, again, sineperate natin with the use of semicolon. Then, nag-declare ulit tayo, num2, then ganun ulit, equals to 0. Then, yung for the sum, nag-declare din tayo, then equals to 0 din siya kasi walang sagot. So, ibig sabihin, na-declare na yung variables natin. Then, dumaan ulit siya dito sa flow line. Then, ngayon, ano yung input natin para ma-add natin yung dalawang numbers? Siyempre, yung dalawang numbers. So, kailangan natin i-input yung num1 and yung num2. But, hindi natin kailangan i-input yung sum. Hindi naman natin kasi gagamitin yung sum para sa operation natin. So, ang need lang natin is yung num1 and num2. Kasi, i-assign lang natin yung num1 plus num2 sa sum. So, ngayon na nga, ibig sabihin, na-input na ni user yung num1 and num2. So, gusto nyo ba i-input agad yung sum? Wala pang process na nangyayari, may sum na. So, kaya yung num1 and num2 lang i-input natin. So, ngayon, alam na ni program na nag-input si user. So, dumaan ulit sa flow line. Tapos, process, rectangle. Ano na gagawin sa process? So, addition nga. So, kasi, display the sum of the two numbers. So, ano gagawin natin? Siyempre, addition. So, ngayon, i-assign natin yung sum, which is yung for the output, is equals to yung dalawang in-input natin, yung num1 and yung num2. So, ibig sabihin, may sagot na tayo sa sum. Ano na susunod natin gawin? So, output na tayo. So, papalabasin na natin yung sum. So, output sum. So, again, parallelogram pareho. So, kaya kailangan yung i-designate kung input ba yon or output. So, huwag nyo kakalimutan yun. So, ngayon, na-output na natin. So, nakalagay lang naman dun sa problem natin, add two numbers and display the sum. So, ayan na, na-display na natin. So, tapos na yung program natin. So, we need to end it. End. Yay! So, tapos na ang ating flowchart. So, ngayon, ganyan lang kadaling gumawa ng flowchart, lalo na pagka wala pang decision. So, ano yung decision? So, yung sinasabi ko nga ng diamond. So, meron na kasing, di ba sinabi ko nga, may program na dalawa yung possibilities, meron program na maraming possibilities. So, depende yan sa problem nga. So, ngayon, let's take a look at that. So, but first, again guys, meron tayong mga program na maraming ways para gawin. So, katulad nga nung from the last episode natin, eto, may dalawa tayong possible ways. So, paano yan pagka ganyan? Ano yung possible ways? So, create a program that will display the average of two numbers inputted by the user. So, yung pseudocode 1 nga natin, meron tayong 4 na variables. Kasi nga, i-add muna natin siya bago natin siya i-divide. Dito naman sa kabila, diretso na siyang add, then dinivide na natin agad. So, paano yun? So, paano pagka sa flowchart yun? So, pwede din yun. Pwedeng dalawa yung process. Sinabi ko nga sa inyo dito, dalawa yung process dito. So, meaning, dalawa yung rectangle. So, paano yung gagawin natin doon? So, try natin. So, start. So, wag na natin ibahin yan. So, gawin muna natin yung method 1. So, etong pseudocode 1. Paano gagawin natin? So, ngayon, kailangan na natin ng average. So, average na lang yung gagamitin natin. So, average is equals to 0. So, ngayon, ano yung input natin? num1 and num2 pa rin. So, ano yung process natin?
So, tama. Magsasum muna tayo. So, i-delete muna natin to. Then, ilipat muna natin tong iba na to. So, ngayon, ano yung next natin kailangan gawin? I-divide, di ba? I-divide natin para makuha natin yung average ng dalawang numbers. Okay? So, create a program that will display the average of two numbers inputted by the user. So, i-divide naman natin pagkatapos natin i-add. So, we need another process. So, again, guys, yung output ng process, pwede ulit maging input dun sa susunod na process. But we don't need to indicate na input siya. Basta understood na yun. Pagka nag-process ng una, tuloy-tuloy na yun. Basta wala kayong gagamitin na bagong variable na bigla nyo na lang i-add. So, dito, ano gagawin natin? So, yung average is equals to sum divided by 2. Okay. So, ngayon, dalawa yung process natin. So, pagka-add natin, divide natin. Ngayon, ano gagawin natin? Output na diretso ulit. So, balik natin to sa gitna. So, ang kailangan natin, flow line ulit. Ano yung output natin? Sum ba? Tama ba yung sum? Mali. Dapat average. So, ave. So, again, guys, be consistent. Ave lang yung ginamit ko. Ave din dapat yung simula. Dapat, from the start, ave yung gamit natin. Hanggang dulo, ave pa rin. Good. So, eto na yung flowchart ngayon. So, as you can see, dalawa yung process. But merong mas maigsi dyan, di ba, guys? May mas maigsi dyan. So, as you can see, dito sa pseudocode number 2 natin, tatlo lang yung ating variables. Then, ang in-input natin ang muna ng 2 ulit. Pero dito sa process, isa lang. Pinagsama na natin yung process using the PEMDAS rule, which is yung parenthesis, ganyan, exponent. So, pwede natin gawin din sa programming yon. So, dito sa flowchart, pwede din natin gawin yon. So, ang kailangan natin gawin is tanggalin na natin yung sa sum. So, diretso average siya. Pahabain na lang natin. So, diretso average siya. Paano yun? Paano yun, guys? Paano nangyari yun? Gusto nyo bang malaman? Sige. So, ngayon, ano yung need natin palitan dito? So, wala na tong sum. So, hindi na natin yung kailangan na sum kasi diretso na. So, tatlo lang yung variables na need natin. I-input ulit natin yung num1 and num2. Ngayon, ang gagawin natin, dahil walang sum, ang gagawin muna natin is parenthesis. Then, yung num1, i-add muna natin sa num2. Tsaka natin, i-divide sa 2 para makuha natin yung average. So, ngayon, mas maigsi yan. So, mas madali. So, kayo bahala kung paano nyo gagawin or paano yung gagawin yung approach sa isang problem as long na tama yung output. So, yun yung kailangan nating makuha, yung output lagi, guys. Yung output, basta tama na buong program nyo. Okay? Good. So, no matter kung paano nyo ginawa yan, kung pinahirapan nyo yung sarili nyo, kung wala namang in-state na exception, basta nagawa nyo yung program, may output na tama, then that's good. Okay? Yun na nga. Tapos na tayo dito. Meron tayong kasunod ngayon. So, may kasunod tayo ngayon. So, ito yung last part. So, medyo mahaba-haba yung video natin na to. But that's fine kung matututo kayo. So, last one is yung decision natin. So, meron nga tayong decision dito, diba? Yung diamond. So, hindi pa natin nagagamit yan. So, kung naaalala nyo last time, guys, meron tayong program na may decision, which is eto. So, create a program that will display even or odd depending on the number inputted by the user. So, paano yan, guys? Dalawa yung possible output. It's either even or odd. Then, meron siyang if or conditional statement na sinasabi. So, titingnan muna niya kung even number. Then, dito sa kabila, titingnan din niya kung odd number. So, kung odd number, output niya odd. Pagka even, i-output niya even. So, paano natin gagawin yun sa flowchart ngayon? So, let's look at this. So, let's try this. So, again, try nyo muna sa sarili nyo bago post nyo muna, then try nyo gawin. So, pagka nagawa nyo, then great job. So, ngayon, let's do it na. So, again, anong una natin kailangan? Ellipse. Ellipse for the start. So, lalagay lang natin start. Ngayon, ano yung need natin? So, we need a number. So, kailangan natin mag-declare ng isang number. So, pseudocode natin, let num is equal to 0. So, mag-declare lang tayo ng isang number, which is gagamit tayo ng hexagon for preparation. So, ngayon, flow line ulit. Huwag nyo kakalimutan yung line. Kailangan ng line lagi. Hindi na naman siya gitna. Nakakainis to pagka hindi gitna, guys. So, ayan. Magde-declare tayo ng isang number. So, num is equal to 0. Then, again, meron tayong semicolon. Num is equal to 0. So, nakapag-declare na tayo ng isang number. Ngayon, i-input na natin yung number, which is gagamit tayo ng parallelogram.
So, ngayon, flow line uli. Diretso. Okay. So, ngayon, ano yung i-input natin? So, indicate uli na input to. Input, num. So, mag-i-input na si user ng isang number. So, ngayon, eto na. Eto na yung twist natin. So, ngayon, pagka yung num is even, dapat mag-output ng even. Pagka odd naman yung number, dapat mag-output ng odd. Okay? So, depending on the number inputted by the user nga. So, ano na gagawin natin? So, again, meron tayong diamond, guys. Diamond. So, ngayon, ang gagawin natin is, we will use a diamond. So, diamond. Oops. Then, i-connect natin yung flow line sa taas. So, sa taas nyo i-connect sa ulo. So, ngayon, paano nang gagawin natin dito? So, ano ilalagay natin sa diamond, guys? So, guys, ang ilalagay natin sa diamond is yung tanong. So, yung tanong. So, ano yung kailangan natin tanong? Ang tanong natin dito is kung even or odd ba yung number. So, ang lalagay lang natin is num even. So, ayan. So, is num even? Ibig sabihin, yung input ba natin na num is even? So, ang gagawin natin ngayon, meron tayong dalawang flow line. One here and one here. Okay. So, meron tayong ganyan. So, ngayon, ano yung gagawin natin? So, lalagyan natin ng text. Lalagyan natin ng yes. Ay, lalagyan natin ng no. So, depending. So, is num even? If yes, then pupunta siya dito sa flow line na to. Ngayon, ano gagawin natin? We need to output something. So, mag-output tayo ng isang bagay. So, ano gagamitin natin for output? Parallelogram. So, ayan. So, sa kabila din, we need a parallelogram. So, mag-output na tayo ng isang bagay. So, ngayon, ano yung output natin? So, kung is even siya, yes, output, even. Dito sa kabila, pagka hindi siya even, malamang odd number na siya. So, wala namang iba pang explanation. So, again guys, pasadahan natin. So, start, preparation, nag-declare tayo ng isang number na i-input ni user, nag-input tayo ng yung number, then tinanong natin kung yung number na yon is even. So, kung yes, i-output natin even, and kung no naman, i-output natin odd. Then, ano yung kailangan na natin gawin doon? Siyempre, kailangan natin i-end. So, maglagay ulit tayo ng ng ellipse, then end. Ngayon, yung output na to, dapat dumiretso siya kay end. Ayan, na-connect na siya. Ngayon, ito ding sa kabila, dapat ma-end siya. So, ayan, na-connect na natin siya. Okay, tapos, so, sorry, nahirapan ako to sa arrows. So, ayan na yung ating buong flowchart ng ating program na to. So, is number even? Output even if yes. Output odd if no. So, ganun yun yung ginawa natin dito. So, start again. Nag-start tayo, nag-declare tayo, nag-input tayo, tinanong natin kung even ba yung in-input na yon. If yes, output even, then end. If no, output odd, then end. So, gets nyo ba guys? So, I hope na nag-gets nyo yung flowchart kasi basic pa lang to. So, ang haba ng video natin for this. So, sana may natutunan kayo for the 30 minutes na ginugol natin para pag-aralan yung flowcharts. And yun lang guys. Thank you for watching this video. And kung may questions kayo, be sure na mag-comment kayo para sagutin namin yun guys. Or you can message us on our Facebook page which is SDPT Solution. Just search it or tingnan nyo sa YouTube channel namin. Nakalagay kung yung link namin. So yun lang guys. Thank you again for watching this video. And I hope you learned something. And as always, we will see you in the next video. Goodbye.